morning Good po. morning! So marami nagtatanong sa amin about sa pathway namin papunta dito sa Canada and yung time frame. So ngayon, magkwentuhan tayo about sa experience namin papunta dito. So actually hindi naman kami expert sa so hindi namin alam kung may mga bago na ngayong process, pero kwento lang namin yung experience namin kung paano kami nakarating dito. So katulad nung lagi naming sinasagot sa mga tanong nyo, nagpunta kami dito through agency. So, yung unang process is... Teka lang, sabihin muna natin. Balik kami bago kami nakapunta dito sa... Actually, itong Canada, hindi talaga ito yung top na country namin na gustong paglipatan. So, actually, dumaan kami sa dalawang agencies doon sa Qatar, kasi from Qatar nga kami. So, yung una namin, ang plan sana namin is going to Australia. Pero, yun nga, dahil nagka-pandemic, and then sobrang naging madugo yung documentation, so hindi na namin siya tinuloy. And then, meron kami sa pang consultancy na sa Qatar din, going to Canada. And medyo naging mabagal din kasi through express entry yung namin doon, yung pathway. And then, yun nga, dahil pooling siya, so medyo matagal din yung proseso. So, kailangan manominate ka, yung skills mo, di ba? So, yun. And then, meron kaming nakitang sa Facebook lang naman. So, una, hesitant kami dun sa agency na yun. Kasi nga, syempre madaming scammer ngayon, di ba? Especially sa mga social media. So, tinry namin. So, ang kagandahan lang dun sa agency na yun. So, kung lalagay namin sa description kung ano yung agency na yun. So, disclaimer lang, yung wala kaming makukuha or anything na makukuha dun sa agency. So, gusto lang namin i-share sa inyo yung agency na yun. So, yun, ang kagandahan lang dun sa agency na yun, magbabayad ka ng service nila kapag na-hire ka na dun sa employer na nakita nila para sa'yo. And then, sa case nga ni Honey, ang i-prioritize nila is yung government employer. So, praise God na na-hire siya. And then, yun nga, nag-start kami magbayad dun sa agency nung naka-receive na siya ng job offer. So, yun lang din yung kagandahan talaga sa agency na yun. So, yun lang. Na-share ko lang. So, yung unang step namin is, nag-send ako yung nakita namin nga yung parang agency, nag-send ako ng resume. And yun, in-interview ako nung HR, diniscuss dun yung mga fees na dapat namin bayaran sa government, pati yung sa agency fees na rin, and yung qualification assessment, kung qualified ba ako dun sa hinahanap ng employer, and yung employment and immigration process, diniscuss na rin sa amin. So, nasa sayo yun kung gusto mong mag-commit or hindi. So, pinag-isipan muna namin talaga kasi ngayon nga medyo hesitant kami dun sa agency na yun. Pero sabi namin, since hindi naman kami maglalabas ng pera kaagad nang wala pang job offer, tinuloy namin siya. So, nag-commit kami and in-schedule ako for employer interview through Zoom. So, nag-start kami December 2021, na-schedule ako ng employer for Zoom January 2022. So, yun. After nun, yung job offer, it took time bago nabigay sa akin. Nag-contact sila ulit sa akin for contract signing nung March 2022. So, yun na yun, diba? After nung... Sobrang saya namin nun. Oh. Kasi madami sila nag-apply. Iba't ibang lugar. Alam ko sa Pilipinas meron din eh. So, yun. Tuwan-tuwa kami kasi na shortlist siya, no? Na shortlist siya and then na-interview siya ng employer. So, sobrang saya namin nun nung time na yun kasi parang nagkaroon na kami ng nagkaroon na kami ng hope na makapunta dito sa Canada. So, yun na yung unang-unang step kumbaga, di ba? Parang medyo
yung kumbaga papunta doon sa Canada meron naka-step ka na doon sa stairs, nasa first step ka na. So sobrang saya namin nung nalaman namin na hire siya doon sa ng employer kasi government company. So yun. So, after nung signing ng contract, diniscuss na sa amin syempre yung retainer agreement sa agency. So, kailangan naming, yun na yung kailangan na namin start magbayad sa kanila. Actually, yung bayad naman is parang staggered payment. Every time na may ipaprocess na bago, magbabayad ka. So, yun lang siguro yung kagandahan sa agency. Medyo less na trabaho sa'yo. Hindi mo na iisipin yung yung mga documents, sila na yung mag-guide sa'yo. Pero syempre, ang pinaka-advice pa rin namin, kung kaya nyo na kayo na lang, na hindi na kayo dumaan through agency, much better kasi medyo pricey din talaga kapag dadaan kayo through agency. Tsaka sa amin, sa case namin, dahil nga katulad ng sinabi ko kanina, nakadalawang agency na kami. So, ang kagandahan lang nun is prepared na yung mga documents namin sa school, mga certificates. So, napa-authenticate na namin sa Pilipinas kasi kailangan authenticated So, yun, naka-ready na siya lahat. So, kung ano yung hingin ng agency niya, bato lang kami ng bato, mga naka-scan na. So, yun lang yung naging advantage namin dun sa previous na namin na ginawa namin sa agency. So, ready na yung mga documents. So, kung ano yung hingin ng agency, bato lang kami. Oo. May mga kilala din kami, yung mga nagdi-DIY. So, yun, nakaya naman nila. So far, madami din sila. Kumbaga, ang laki din talaga ng matitipid mo. Kailangan mo lang talaga ng magaling ka mag-research, magtanong, sumali kayo sa mga Facebook na sa Facebook groups, mga experience nila. Marami so, dyan. Yun. Pwede kayo magtanong. Tapos, yung meron nga dyan, mga international students, kung bakit na-refuse, anong ground. So, yun. Ang daming mga kababayan natin na tumutulong din talaga sa mga SOPs, ganyan. Yun yung mga sa international students. Pero, sa process, may mga mga professional din na mga sumasagot doon sa mga groups, sa page. So, yun. Sobrang talagang kailangan mo lang talaga ng patience kasi kung makikita mo yung cycle nung proseso, ma-overwhelm ka kasi parang ang dami-dami. Pero through prayers and patience lang talaga. And then yung kagandahan nga, maganda, mag-start ka na habang may work ka pa. Oo. I mean, para, alam mo yun, na hindi ka kagad nawawala yung source of income mo habang pinaprocess yung so, ganun yung ginawa namin habang nasa Qatar pa kami. So, next na process namin is yung yung process for NL provincial nomination. So, sa New Finland kami. So, nandun na yung unang step is i-apply na yung nomination for the province. So, yun, i-try namin ilagay sa description box yung mga documents and requirements na binigay sa amin ng hiningi sa amin ng agency. So, yun, nag-lodge na kami for nomination, and that time nag-work pa kami sa Qatar. So, hindi pa kaagad hiningi sa amin na magpa-medical, pero sa experience namin, nag-advance na kami ng medical. Nagpa-medical na kami sa Qatar pa lang. Valid naman kasi yung medical for 1 year. 1 year naman siya. Nung time na yon, nung chinek namin, kasi nga talagang gusto na rin namin umuwi ng Pilipinas. So, that time, tinignan namin yung schedule dun sa mga accredited na mga pwede magpa-medical. Sobrang tagal na ng siguro that time nung May kami nun So ang schedule nun is September. So, sobrang tagal na. So yun namin na decide na nag-decide kami na doon na lang sa Qatar kami magpaano. Doon talagang kahit walang appointment, pwede kang pumunta doon sa accredited nila na
na na clinic or hospital Oo. na. Mm-mm. So doon na kami nagpa-medical kasi valid naman siya for 1 year. And nandun yung ano din talaga namin, yung ano natin, no, yung confidence na ma-approve kami kahit Approve na kami. So, wala lahat pa yung kami, ano. kaming dalawa plus yung dalawa naming anak. So, lahat kami nagpa-medical na, sabay-sabay. Yung, ano yun, June 2022, nagpa-medical na kami. And after nung medical namin, ano na kami, although wala pa talagang kasiguraduhan yung nomination namin kasi nung nagtanong kami sa agency kung kailan kami pwedeng best na mag-resign, ang sabi sa amin is kung matanggap nyo na yung yung provincial nomination nyo, yun na yung sigurado na talaga. Parang 80% or 90% na makakapunta na kayo ng Canada. Pero sa case kasi namin, so nag-take talaga kami ng risk na hindi namin siya inantay yung nomination kasi gusto namin talagang makapag-rest na and makasama yung family na mas matagal. So nag-resign kami nung May 2022. So nagstay pa kami sa Qatar for 4 months. 2 months? 2 months lang. Okay, nagstay kami sa Qatar pa. And umuwi tayo ng Pilipinas. 3 months pala. Umuwi kami ng Pilipinas, September 2. September 2, 2022. Kasi sa Qatar, pag nagtrabaho ka doon, minsan medyo natatagalan yung alam mo yung end of service award. Syempre sayang din yan. Inantay namin talaga siya. Kumbaga, yun yung magiging baon namin dito papunta sa Canada. So, inintay namin yun makuha bago kami nakauwi. So, yun nga, inabot kami ng 3 months sa paghihintay dun sa sa service award na yun. And then, yun, September 2, umuwi na kami sa Pilipinas. Yun. Dumating yung namin, yung nomination nung November 2022. So, nung dumating yung nomination namin, yun na yung time na meron na rin kaming request para magpa-biometrics. Sa Makati tayo noon, no? Sa Makati. So, magpapaschedule ka lang for biometrics. So, yung mga bata naman, hindi kailangan ng biometrics. Kaming dalawa lang. Tsaka kasama na yun sa bayad dun sa binayaran namin dun sa agency. Kasama na dun. So, yung biometrics. Pag pumunta ka dun sa may Makati, magpa-appointment ka lang sa kanila sa BFS Global. Magpa-appointment ka kung kailan ka pupunta. And then, punta ka lang dun sa scheduled date mo. Yun nga, ang advice lang namin kasi dun meron silang dun Huwag na kayong magdala ng bag. Gamit. Kung ano lang yung paper lang, wallet, ganyan. Yan lang dali nyo. Kasi pinapaiwan nila sa locker and may bayad pa yung locker na separate dun sa BFS. Ano rin yan, sayang din yung pamasahe din yan. So, yun, pumunta kami doon. Talagang yung time na sinabi ko nga kay Hani nung wala pa kaming biometrics request pero umuwi na kami. Andun talaga yung namin, talagang yung faith. Talagang prayer talaga kasi wala pa talagang assurance So, yun lang, nandun lang yung faith din talaga namin na ma-approve yan. Matatawagan tayo niya. So, nagugulat nga din yung iba namin kakilala, bakit nag-resign na kayo? Wala pa kayong biometrics. Pero, syempre sa pero inyo, by faith lang din talaga, yun lang, yung faith namin talaga. Dapat. Yes, pero yung advice din talaga namin para sure, bago kayo mag-resign, antayin nyo muna talaga yung nomination. Kung makakatagal pa kayo. Nomination Hindi namin sinasabi na gayahin nyo din kami. Diba? Pero yung syempre sa amin lang naman din yun. Yun lang. Gusto ko lang din namin makasaming family namin sa Pilipinas. Kaya ginawa namin. Kaya ginawa namin yung ganong risk. So after namin magpa-biometrics, in-apply na rin kaagad yung work permit. So, bago ka kasi maka-apply ng work permit, kailangan nominated ka muna by the province. So, yun, hiningan kami ulit ng agency ng mga requirements for the work permit. Halos same lang naman siya ng mga hiningi ng nomination. So, madali na lang siya. So, nag-antay kami siguro ng mga 1 month bago nakuha namin yung approval sa work permit. Dumating yung work permit na approval namin nung December 2022. Tapos at the same time, yun na yung
isasubmit mo na yung passport passport request na. para dun ulit sa VFS para for visa stamping sa mga passport. Doon naman sa visa stamping, pwede kayong pumunta sa BFS Global kahit wala kayong appointment. Pwede kayong pumunta doon from 8 a.m. until 1 p.m. yata. Yun, pwede kayong pumunta doon Monday to Friday. Sa Makati yun, hindi ko lang alam ko sa Cebu. Pero hindi ko alam yung timings nila. Pero sa Makati, ganun ginawa namin. Kahit na hindi kayo magpa-schedule. Sa amin, that case, hindi ko lang alam kung nabago ngayon. Pero that time, hindi na kami nagpa-schedule. Dumiretso na kami doon. And then after a week or 2 weeks, or after 7 working days, yun, nakuha na namin yung namin, naibalik na sa amin yung passport. Passports. So, ang ginawa namin is, may option kasi na ipapadeliver So, hindi na namin yun kasi excited nga kami. So, Kinuha na namin siya. Gusto namin kami magpipick up kasi baka, alam mo na, di ba? Baka kung saan pumapunta yung passport namin. So, yun, pinick up na lang namin yung passport namin and then, yun, sobrang saya namin. Kasi, ano pa naman yun? December na ba yun? December, bago mag-Christmas. So, talagang yun yung masayang masayang araw namin. Kasi sure na talaga yung may visa, may stamp na So, yun na talaga. This is it. Tapos yun, nag-book na kami ng flight namin. So, medyo doon kami nahirapan kasi medyo mahal na yung ticket kasi malapit since hindi mo din kasi alam kung kailan lalabas yung visa, diba? So, medyo malapit na. So, walang diretsong flight papunta dito sa St. John's. Kami, connecting flight from Qatar Airways kasi ang ginamit namin noon. So, from Manila to Qatar, then Qatar to Montreal. And Montreal, papunta dito sa St. John's. So, yung yung nag-land talaga kami sa Canada, sa Montreal talaga. Ang advice lang namin, kasi kami family of 4, tapos 2 chikiting pa, 3 years old and 5 years old. So, ang mga dinala lang namin, February yun, medyo winter pa. So, nagdala lang kami ng mga tig-isang panglamig lang. Set of panlamig. Pang winter para, kumbaga, hindi ka naman mabigla, hindi ka naman masyadong ginawin. And then, yun, nagdala lang kami ng mga konting-konting mga damit lang talaga. Konting damit. Pero naka 6 luggages yata kami. Ay, 8. Kasi pa sila Kasi kesa bumili ka ng mga yung gatas, yung Pampers, tsaka yung mga damit. Dala na rin ng damit kasi meron naman dito. Pero para hindi ka na gumastos kasi paumpisa pa lang Para yun, hindi mo din may isang set kami ng may shampoo, may sabon, may syempre pagdating mo kasi lalo na yung dating namin is madaling araw. So hindi kami sure kung meron ba kaming madadatnan ng mga convenience store. So ni-make sure na namin talaga na meron talaga kaming na immediate noodles. Kahit yung mga pagkain, yung mga cup noodles, yung mga pagkain na pwede namin kainin pagdating namin. Kasi lalo na may mga bata kaming kasama. So, tsaka hindi kami sure kung meron dito yung gatas na meron sila pagdating namin. So, dinala talaga namin yung 2 lata yun, ng Nido tsaka Pediasure. Dalawang yung box, naka-box siya. Oo. So, nagdala talaga kami kasi hindi kami sure kung meron dito. Mas maganda kung may ganun kayo. Sa amin, ginawa lang namin hindi namin siya inalis sa package para nandun pa din yung label. Hindi ma-question Hindi na ma-question ando tong powder na to. So, ganun. And then, dapat magdadala ako ng mga dilata. Hindi ko na dinala kasi sobrang mabigat. Mabigat yung mga dilata. And then, kung dito kayo sa, siguro, any provinces naman, may mga Asian food naman. Makakabili naman kayo na ito kung gusto nyo sardinas, corned beef, ganyan. Ibang brands nga lang, pero meron naman. Meron din mga nagtitinda dito ng Century Tuna sa mga Asian foods. Usually, may mga Filipino items din naman doon. So, huwag kayong mag-alala. Kung namimiss nyo yung mga Filipino food, meron naman. May mabibili kayo dito. So,
So, yun, pagdating namin, wala pa kasi talaga kaming nakuhang, medyo nahirapan kami maghanap ng apartment nung nasa Pilipinas pa kami pa dito. And mas gusto namin na makita kaysa yung makikita lang namin online. So, ang ginawa namin, nag-book kami ng Airbnb for 2 weeks. So, kami na mismo ang naghanap ng apartment pagdating dito. Yun yung una namin ginawa. Plus, apply kami ng social insurance number, yung SIN, and yung MCP, yung parang health card nila dito, yun yung kailangan mo for makapag-drive, driver's license. So, yun yung ginawa namin. Tsaka SIM card, yung una SIM card. SIM card din pala. SIM card and bank. Yung sa bank. Yun. Kasi, syempre para para may contact ka din kasi pag nag-fill up ka ng mga documents, kailangan may mobile number kang ilalagay. So, kailangan mo kung bumili ka kumuha ng SIM card. Tapos yung bank, yun yung yun yung pinakahuli yung gawin. Yun yung first week namin, yun yung mga inasikaso kagad namin. Tsaka, that time, nagdala kami kasi medyo worried kami sa mga bank transfer. Nagdala talaga kami ng cash. Ang dala namin is cash. Kasi actually hindi namin alam kung paano bibit-bitin yung dala namin. Pero, which is okay lang naman. Kung sakaling lumampas kayo doon sa minimum na dapat dadalhin ng cash. Maximum. Sa maximum pala. I-declare nyo lang. Declare nyo lang lahat. Declare sa Pilipinas, declare sa kung saan man kayo, maglaland. Sa mga border. So, okay lang naman. Hindi naman sila masyadong mahigpit. Declare lang. Pag nag-max dun sa allowed na cash. So yun. March 2023, yun na yung nag-lodge na kami ng PR namin. PR application. PR application na. So hanggang ngayon, nag-aantay pa kami. This year naman lumabas siya. So kung ano naman yung kumbaga, especially namin sa child benefits ng mga bata. So, ang sabi nila ng mga kakilala namin is mariretro naman yan kung kailan kayo dumating. Kasi yung child benefits, hindi nyo kaagad siya makukuha. Makukuha nyo siya once PR na kayo. So, although matagal bago nyo makuha yung child benefit, mariretro siya by the time na kung kailan kayo nagland. So, kung naka 7 months na kayo, 7 months din yung ibibigay nila sa inyo for yung child benefit. Pero yung sa school, kung nag-work kayo about sa school, kami kahit naka-work permit pa lang kami, yung school ng anak namin is free na. Free yung school, free rin yung bus nila. So, yun lang din yung maganda, 'di ba? Kailangan nyo lang siguro before mag-school year, kailangan nyo lang silang i-register muna. And then, kukontakin na lang kayo ng mga government agencies dito. So, kung dito kayo mismo sa St. John's, meron ditong association for new Canadians. Punta lang kayo doon and pwede kayo doon mag-inquire kung paano kung saang school, sino yung kukontakin nyo. So, i-guide nila kayo and tutulungan nila kayo kung sa process. Tsaka, yun din, yung mga Filipino community talaga, sobrang laking bagay ng ganun. Kung makahanap kayo ng lugar na, titirhan nyo, may Filipino community na doon. Kasi, usually, matatagal na sila dito. Karamihan sa kanila dito, may mga, for example, sa mga damit, mga panglamig, mayroon silang mga extra, mga utensils. Bibigyan talaga nila kayo. Even hindi lang mga Filipinos, may mga lokal din or ibang nationalities na nagdo-donate. So, yun lang, huwag kayo masyadong magalala sa mga, lalo na yung mga katulad natin na mga bago pa lang, mga newcomers. So, maraming nagbibigay ng libre lang. Mga gamit, mga kutsara, plato, ganyan. So, sobrang nakaka-bless tong lugar na to. Siguro, sa ibang provinces. Tapos, yung sa school, okay na. Tapos, sa akin naman sa part ko, dahil kasi nga siya yung naka-full time. Actually, siya nga pala yung main applicant namin. Siya yung main applicant. So, ngayon, dahil nga, ako muna tumitingin doon sa mga bata. So, naghanap ako mga part-time na trabaho. Pero,
Kasi nga, yung schedule niya is papalit-palit. So, ako muna tumitingin sa mga bata. So, habang naghihintay ako ng, pag off niya, before, nag-ano na ako, yung talaga inuna kong pinrasis yung driver's license. Oo. So, pag may driver's license ka sa Pilipinas, allowed ka naman mag-drive dito ng 90 days. 90 days. 90 oo. days. Pwede mo siyang gamitin dito for 90 days. Mm. Kami ang ginawa namin noon kasi nga nag-rent a car Nag-rent kami. muna kami. So yung una namin medyo mahal kasi rental Sa airport yun mismo. so medyo mahal. So, for 2 weeks. 2 weeks yun. Oo. And then nakakuha kami ng Mas mura. mas mura, 1,500 siya a month. Mm. So habang nag-rent kami noon, nag-process na ako ng license ko. So nung nagka-rental kami. So nasanay na rin ako sa mga kalsada, sa mga traffic rules, and then nag-apply ako ng learners. Learners yung unang step ng license. So parang online exam siya about sa mga rules and regulations. And then after that, nag-avail ako ng 2-year program dun 2 sa hours. 2 hours pala, sorry. 2 hours na program dun sa driving school para lang ma-familiarize ako, and then magkaroon ako ng sasakyan papunta dun sa sa MRD or Motor Registration Division. Oo, dun kasi yung parang LTO yun, dun ka kukuha ng license. So yun, after a month, nakakuha na ako ng Canadian driver's license. Novice siya. So yun yung binibigay sa mga bagong drivers kahit na matagal kang driver sa Pilipinas o ganyan. Oo. So yun yung una ko talagang pinrases kasi kailangan namin talaga ng mahal kasi yung sasakyan. mahal yung taxi pag nag-taxi ka lagi, or kung magbabas ka naman medyo matagal yung travel time. Oo. So talagang yun yung inuna rin namin. Tapos yun, nakakuha kami ng sasakyan. And then, yun na. At least kahit paano, pag off niya, nakakapunta kami sa iba-ibang lugar. Hindi ka ma-explore mo talaga dito sa province namin, dito sa Newfoundland and Labrador, dito sa St. John's specifically. Ma-explore mo yung lugar, which is sobrang talaga, nakamangha itong lugar na to. So, yung sabi pag-usapan namin, parang dito na talaga namin gusto kasi dahil sa parehas kaming mahilig sa nature eh. So, yun. So, yun lang yung naging proseso namin papunta dito. Sana, kung meron kayong tanong lang kayo. Sasagutin namin. Sasagutin namin yung sa makakaya namin. And ayaw naman namin magbigay ng maling information, but yun. From based on experience lang talaga din na yung maibibigay namin sa inyong sagot. Bali yung whole process, inabot kami ng 1 year. Naka 1 year din 1 year. kami. Mabilis lang. Sobrang bilis lang yung 1 year na yun. So, yung mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, process na kayo. Siya nga pala, nurse nga pala siya. So, yun, kung may mga nurse dyan na gustong magpunta din sa Canada, maggawa kami ng separate na vlog about doon. So, para makatulong din sa inyo. Siya na ang sasagot sa inyo. So, yan. Pero pag gusto nyong, maging house husband, ako makakasagot. So, yun lang. Maraming salamat. Kung may mga questions kayo, comment lang kayo dito sa video na to. And then, sana meron kaming mga information na napulot kayo na maging makakatulong sa inyo pag gusto nyo rin mag-Canada. So, yun lang. Salamat nga pala dun sa mga bagong subscribers namin. Pasensya na, hindi namin kayo nami-mention lahat. Pero thank you. Maraming salamat. Patuloy lang kayong mag-watch ng videos namin. Marami kaming i-share namin sa inyo bawat mga bagong lugar na napupuntahan namin dito. And we're so happy na maraming nagsasubscribe, maraming nanonood, maraming nagagandahan or nag-i-enjoy sa mga videos namin. So, yun. Maraming salamat.
So, yun. Thank you. Thank Sa you. God susunod bless sa inyo ulit. God lahat. bless. See you in Bye-bye. Canada.